Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makiugnay ka muna sa atin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay tayong nakikinig sa mga kwentong may kirot, pag-asa at aral. Kaya halina na at simulan natin ang unang bahagi ng ating kwento. Hindi lumaki si Lirien Valmora sa maranyang bahay, ni sa pamilyang may kilalang apelyido. Ang kanyang pagkabata ay lumipas sa isang tahimik na baryo sa Lucban, Quezon, sa isang lumang bahay na yero ang bubong at kahoy ang mga dingding. Kapag tag-ulan, maingay ang patak ng ulan sa bubong. Kapag tag-init naman, mainit ang singaw ng hangin sa hapon. Pero para kay Lirien, iyon ang tahanang puno ng alaala, simpleng buhay pero may dangal. Ang kanyang ama na si Roman Valmora ay isang tahimik na karpinterong kilala sa baryo dahil sa husay sa pagkukumpuni ng mga lumang bahay at upuan. Ang kanyang ina naman si Salve ay isang mananahi na tumatanggap ng mga tabas mula sa karatig barangay. Hindi sila mayaman pero hindi rin nangihingi. Sa murang edad pa lang, natutunan na ni Lirien na ang kahirapan ay hindi dapat ikahiya kung ang pamumuhay ay marangal. Anak, madalas sabihin ng kanyang ina habang tinutupi ang mga bagong tahi na uniporme ng mga estudyante. Hindi man tayo kilala ng maraming tao, basta kilala tayo ng Diyos bilang mabuting tao, sapat na iyon. Ngumingiti lang noon si Lirien habang hawak ang kanyang mga libro. Siya ang tipong bata na hindi pala sagot, hindi pala away, pero laging nangunguna sa klase. Hindi siya iyong maingay na magpapansin, siya iyong tahimik na palaging may medalya sa dulo ng taon. At sa bawat pagkilala na natatanggap niya sa eskwela, nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga magulang ang isang pag-asa na balang araw ay mababago rin niya ang takbo ng buhay nilang pamilya. Ngunit gaya ng maraming pamilyang hikahos, hindi naging madali ang lahat. Noong 16 na taong gulang si Lirien, biglang nagkasakit ang kanyang ama. Isang araw na malusog ito, kinabukasan ay hindi na makatayo ng maayos dahil sa matinding pananakit ng dibdib at katawan. Wala silang sapat na pera sa malalaking gamutan. Ang kaunting naipon ng kanyang ina ay napunta sa ospital, gamot at pamasahe. Dahil dito, napilitan si Lirien na pagsabayin ng pag-aaral at pagtulong sa pagtatahi ng kanyang ina tuwing gabi. Minsan, habang inaayos nila ang isang damit sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, sinabi ng kanyang ina, "Liri, kung gusto mong huminto muna sa pag-aaral, maiintindihan ko." Agad siyang umiling. "Hindi po, inay," sagot niya, marahan pero buo ang boses. "Hindi ko dapat hintuan ngayon, lalo lang tayong iikot sa hirap. Magtatapos ako, kahit gaano kahirap." At ginawa niya nga iyon. Sa tulong ng scholarship at matinding tiyaga, nakapagtapos si Lirien ng kursong physical therapy sa isang kolehiyo sa Maynila. Hindi iyon maranyang tagumpay na may engranding selebrasyon. Sa totoo lang, ang graduation niya ay tinapatan lamang ng simpleng salu-salo sa inuupahan niyang kwarto kasama ang kanyang ina at kuya niyang si Aurelio, na noon ay nagsisimula pa lamang bumangon mula sa sarili nitong mga pakikibaka sa buhay. Magkaiba ang landas ni Lirien at Aurelio. Habang si Lirien ay nanatiling simple at piniling tumayo sa sariling sipag, ang kanyang kuyang si Aurelio naman ay may kakaibang talino sa pakikipaglaban sa mundo. Matalas ang isip, determinado, at hindi natatakot makisalamuha sa malalaking tao. Kaya hindi nakakapagtaka na makalipas ang ilang taon, naging matagumpay itong abogado. Ngunit sa panahong iyon, bago pa man ito mayaman at makilala, iisa lang ang pangako nito sa nakababatang kapatid. "Liri," sabi niya sa kanya isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng ospital matapos dalawin ng kanilang ama. "Kapag dumating ang araw na kaya kitang tulungan ng malaki, gagawin ko. Pero alam kong kahit wala ako, kaya mong buhatin ang sarili mo." Bahagya siyang ngumiti noon. "Ayaw ko kasing masanay na laging akong may sasandalan, kuya." "Hindi masamang may masasandalan. Masama lang kapag nalimutan mong kaya mong tumayo." Hindi nalimutan ni Lirien.
Nang nagsimula siyang magtrabaho bilang therapist sa isang pribadong rehabilitation center sa Makati, mas lalo niyang napatunayan ng sarili. Maaga siyang pumupunta, maingat sa trabaho at maalaga sa pasyente. Hindi siya mahilig magpabida pero mabilis siyang napansin ng mga doktor at kasamahan dahil sa disiplina at pakikitungo. Marami sa mga pasyente ang naghahanap sa kanya, hindi lamang dahil magaling siya, kundi dahil marunong siyang makinig. Isa sa mga araw na iyon, dumating sa center ang isang lalaking may simpleng polo, tahimik at mukhang hindi sanay na inaalalayan. Hindi ito dumating na may media, wala ring mainay na bodyguard. May kasama lamang itong driver at isang secretary na kapahaw halatang aligada. "Ma'am," bulong ng receptionist kay Lirien, "VIP daw itong bagong pasyente, wag daw masyadong tanungin." Tinignan ni Lirien ang lalaking nakaupo sa wheelchair at napansin niyang bahagyang iritable ito, ngunit pilit itinataas ang sarili. "Ano pong pangalan ng pasyente?" tanong niyang mahinan. Ang sekretary ang sumagot, "Si Mr. Severin Monteza." Hindi niya agad nakilala ang apelyido. Hindi siya palabasan ng business magazines, hindi rin siya mahilig manood ng balita tungkol sa mga mayayamang pamilya. Para sa kanya, pasyente ang nasa harap niya, hindi titulo. Lumapit siya kay Severin at yumuko ng bahagya. "Magandang umaga po, Mr. Monteza. Ako po si Lirien, ang therapist na hawak sa inyo ngayon. Maaari po ba nating simulan ng dahan-dahan?" Tinignan siya ni Severin. Matalim ang mga mata nito, ngunit bakas ang pagod. "Kung sasabihin mo ring relax lang gaya ng iba, mas gugustuhin ko ng umuwi," malamig nitong sinabi. Sa halip na ma-offend, bahagyang napangiti si Lirien. "Hindi ko po iyon sasabihin. Sasabihin ko po, masakit talaga sa umpisa, pero kung titiisin nyo ng tama, makakatulong." Sa unang pagkakataon, bahagyang nag-angat ang kilay si Severin, para bang hindi siya sanay sa taong direktahang magsalita ngunit magalang. "Mukhang hindi ka takot sa akin," sabi nito. "Hindi naman po dapat kayong katakutan," mahinam ng sagot ni Lirien. "Kailangan lang pong makisama kayo sa proseso." Mula sa araw na iyon, nagsimula ang kakaibang samahan nila. Sa mga unang linggo ng therapy, madalas mainitin ang ulo ni Severin. Nainis ito sa mabagal na progreso, naiirita kapag pinapaulit ang simpleng galaw. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado si Lirien. "Mr. Monteza," sabi niya minsan habang inaalalayan itong tumayo mula sa parallel bars, "huwag ninyong galitin ang sarili ninyo sa bawat maling hakbang. Hindi po kayo nakikipagkarera." "Madaling sabihin," sagot ni Severin, bahagyang hingal. "Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang naghihintay na bumagsak ako." Saglit siyang natahimik, pagkatapos ay marahang nagsalita. "Pero hindi rin po nila hawak kung kailan kayo babangon." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naging mas magaan na ang pakikitungo ni Severin kay Lirien. Nalaman niya na hindi lang pala ito masipag, kundi matatag din. Hindi ito yuyuko sa pera, hindi rin nagpapadala sa yabang. Kapag may mali siya, sasabihin nito. Kapag may pinagdaraanan siya, hindi nakikisawsaw pero marunong umalalay nang hindi mapanghimasok. Doon nagsimulang mahulog ang loob ng lalaki. Sa kabilang banda, si Lirien naman ay dahan-dahang namangha sa katauhan ni Severin. Sa labas, mukhang tipikal na mayamang seryoso at mailap. Ngunit sa likod noon ay isang lalaking pagod sa bigat ng kanyang apelyido, kontrolado ng pamilya at bihirang makatagpo ng taong titingin sa kanya bilang tao, hindi bilang tagapagmana. Isang gabi matapos ang huling session, nadatnan ni Lirien si Severin sa waiting area. Wala ang secretary, wala rin ang driver. "Hindi pa po kayo nasusundo?" tanong niya. Umiling ito. "Pinauwi ko muna sila. Gusto kong mapag-isa." Bihira pong may gustong mapag-isa sa ospital o rehab center. Bihira ring may taong nagsasabing mali ako nang hindi takot mawalan ng trabaho. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Napahina ang tawa ni Lirien. "Trabaho ko pong tulungan ay yung gumaling, hindi bulahin. Paano kung sabihin kong gusto kitang ilibre ng kape?" tanong ni Severin. Natigilan siya. "Pasensya na po, hindi ako sumasama sa pasyente. Hindi na ako pasyente mo pagkaraan ng oras na ito. Ako pa rin po si Lirien. Kayo pa rin po si Mr. Monteza."
Tumingin si Severine sa kanya saka bahagyang ngumiti. Severine na lang. Hindi pa iyon pag-ibig. Hindi pa iyon pangakong panghabang buhay. Ngunit iyon ang simula ng isang bagay na malalim at tahimik. Habang lumalalim ang ugnayan nilang dalawa, unti-unti ring lumitaw ang mga aninong kaakibat ng pangalan ni Severine Montesa. May isang pagkakataon na hinatid siya nito sa maliit niyang inuupahan. Pagkababa nila ng sasakyan, napansin nila riyan ang nakaparadang itim na sasakyan sa tapat. Mula roon ay bumaba ang isang babaan na kabihis ng elegante, may matalim na tingin at halakang hindi natutuwa sa kanyang nakita. Ate niyo po? Mahinang tanong ni Lirien. Hipag, malamig na sagot ni Severine. Si Isel Corvan. Lumapit si Isel sa kanila na parang may-ari ng paligid. So, this is her, sabi nito habang sinusukat si Lirien mula ulo hanggang paa. Ang therapist? Isel, matigas na sabi ni Severine. Huwag dito. Ngumiti ang babae pero halatang plastic. Wala naman akong sinasabing masama. Curious lang ako kung anong klaseng babae ang kayang magpabait sa isang Severine Montesa. Tahimik si Lirien, ngunit dama niya ang bigat ng tingin ng babae. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang tahimik niyang pagpasok sa buhay ni Severine ay hindi magiging madali. Hindi pa man siya bahagi ng pamilya Montesa, tila may mga matang handa ng humusga sa kanya. Ngunit hindi pa niya lubos na alam na ang pag-ibig na unti-unti niyang pinapasok ay magdadala sa kanya sa isang mundong masalimuot, mapagmataas at puno ng patibong. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumibay ang damdamin ni Severine at Lirien. Ngunit kasabay nito, nagsimulang umiikot sa paligid nila ang mga taong may sari-sariling balak. Ang inang si Doña Celestina Montesa na hindi sanay masunod ang anak. Ang tusong si Aldrich Ponce na laging nasa likod ng mga usaping finansyal. Ang tsismosang kasambahay na si Maring Vela at ang tahimik na driver na si Tibo Laksamana na waring may maraming alam, ngulit hindi nagsasalita. Sa puntong ito ng kwento, hindi pa pumuputok ang malaking unos, hindi pa dumarating ang apoy, ang pagpapalayas at ang matinding kahihiyan. Ngunit malinaw na sa unang yugto pa lamang, ang buhay ni Lirien ay papasok na sa isang pamilyang hindi sumusukat sa kabutihan kundi sa estado sa buhay. At kahit hindi niya pa alam, ang tahimik niyang pagmamahal kay Severine ang magiging dahilan kung bakit susubukin siya ng tadhana nang lampas sa inaakala niyang kaya niyang tiisin. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating istorya, gusto ko munang kamustahin ka. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lumalalim ang kwento, mas masarap isipin na may mga kasama tayong nakikiramay, kinikilig, at nasasaktan sa bawat tagpo. Kaya heto na, dumako na tayo sa bahaging unti-unting babasagin ng katahimikan ng buhay ni Lirien. Matapos ang unang pagkikita ni Lirien at Isel Corvan sa tapat ng inuupahan niyang apartment, hindi na nawala sa isip ni Lirien ang malamig at matalim na titig ng babae. Hindi man tahasang nagbanta si Isel, ramdam niya ang uri ng mga taong sanay manghusga kahit hindi ka palubusang nakikilala. Ngunit halip na panghinaan ng loob, pinili pa rin niyang ituon ang pansin sa trabaho at sa lumalalim na nilang ugnayan kay Severine. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting naging opisyal ang relasyon nilang dalawa. Hindi naging madali ang lahat. Nang unang ipakilala ni Severine si Lirien sa kanyang ina na si Doña Celestina Montesa, literal na namlamig ang paligid sa loob ng malawak na receiving room ng mansion. Nakaayos si Lirien noon sa simpleng cream na damit, walang mamahaling alahas, walang halata ng tatak ng estado sa buhay, ngunit may tindig at dignidad. Sa kabilang dulo naman ay nakaupo si Doña Celestina sa mataas na upuan tila trono, may hawak na tasa ng tsaa at may matang tila tumitimbang sa pagkatao ng kaharap. Ito si Lirien, mahinang sabi ni Severine. Siya ang babaeng mahal ko. Saglit na tinignan ng matanda si Lirien bago ibinaba ang tasa. Physical therapist, tama ba? Opo, magalang na sagot ni Lirien.
Ikinagagalak ko po kayong makilala. Hindi ngumiti ang matanda. Talaga bang ikinagagalak mo? Malamig ni tugon. Maraming babae ang ikinatutuwa akong makilala kapag nalalaman nilang Montesa ako. Hindi sumagot agad si Lirien, hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil alam niyang ang unang laban sa ganitong uri ng tao ay hindi sa patigasan ng salita, kundi sa pagpipigilnin sa sariling dignidad. Hindi po narilito ako dahil sa apelyido ninyo, sagot niya ng banyado. Nandito po ako dahil mahal ko ang anak ninyo. Mapagdaling sabihin yan, singgit ni Isel manoon ay nakatayo sa likod ng sofa, waring nanonood ng palabas. Lalong-lalo na kung ang minamahal mo ay tagapagmana. Nadagdagan pa ang tensyon nang dumating si Aldrich Ponce, ang finance officer ng pamilya na tila laging may pakay sa bawat sandali. Tahimik lamang ito ngunit palaging nakamasdan. Nang magmano si Lirien sa kanya bilang paggalang, hindi ito ngumiti. Halip ay tumingin lamang ito kay Severine na parang may lihiming mensaheng gustong iparating. Hindi siya pabor. Sa kabila ng lahat, itinuloy pa rin ni Severine at Lirien ang pagpapakasal. Hindi iyon ang granding kasal na laman ng lifestyle magazine, isang pribadong seremonya lamang sa isang lumang chapel sa Tagaytay. Dinaluhan ng ilang taong tunay na mahal sila. Si Palmera Tansinco, ilang kasamahan ni Lirien sa rehab center, ang tahimik na driver ni Severine na si Tibo Laksamana at ang Aurelio Valmora na noon ay nagsisimula ng umangat sa larangan ng batas ngunit hindi pa rin kilalang kilala sa lipunan ng mga Montesa. Hindi dumalo si Doña Celestina, si Isel ay dumating ngunit maagang umalis. Si Aldrich ay nagkunwaring may urgent meeting. Sa araw ng kasal, habang pinupunasan ni Lirien ang uluhan ng kanyang ina na noon ay mahina na ang katawan, ngunit buhay pa rin, bumulong si Lirien sa kanya. Anak, tandaan mo, ang tunay na laban sa pag-aasawa ay hindi nagsisimula sa simbahan. Nagsisimula iyan kapag nasa loob ka na ng bahay na hindi mo kinugisnan. Hindi naunawaan noon ni Lirien kung gaano kabigat ang babalang iyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat siya sa Montesa Mansion. Doon nagsimula ang unti-unti niyang pagkadama na siya'y tilanggap lamang sa papel, ngulit hindi sa puso ng pamilya. Sa unang umaga pa lamang ay sinalubong na siya ng malamig na tingin ni Maring Vela, ang matagal ng kasambahay sa mansion. Hindi man siya tahasang binabastos, ramdam niya ang kakaibang pag-iwas at pag-uulat sa bawat kilos niya. Ma'am, dito po ang tasa ninyo. Sabi minsan ni Maring, ngunit may kakaibang diin sa salitang ninyo na tila hindi ito sanay na tawagin siyang ganoon. Sa hapagkainan naman, si Doña Celestina ay laging may pasaring. Severine, sabi nito isang umaga habang hinihiwa ang prutas, napansin mo bang mas tumatabang ang kape nitong mga nakaraang araw? Baka dahil maraming bagong taong nakikialam sa takbo ng bahay. Tahimik lang si Lirien at ibinaba ang kanyang kutsara. Ngunit hindi palaging nananahimik si Severine. Kung may gusto kang sabihin sabihin mo ng diretsyo. Malamig nitong tugon. Diretsyo? Natatawang sabi ng matanda. Diretsyo na rin ba nating pag-usapan kung gaano kabilis kang nagdesisyong magpakasal sa isang babaeng halos walang kakilala sa mundo natin? Napapikit si Lirien. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Severine na ang tumayo. Mas gugustuhin ko pang makasama ang isang babaeng marangal kaysa sa mga taong mataas nga ang apelyido pero mababang tingin sa kapwa. Nagkatiginan ang lahat sa mesa, kahit si Isel ay napahigpit ang hawak sa baso. Simula noon, mas tumindi ang malamig na pakikipagtungo ng buong bahay kay Lirien. Sa kabila nito, pilit niyang pinasok ang papel bilang mabuting asawa. Inalagaan niya si Severine, hindi dahil may sakit ito, kundi dahil mahal niya ito. Tinulungan niya itong ayusin ang diet, pinapaalahanan sa gamot, sinasabayan sa umaga kapag naglalakad sa garden, at kapag napapagod ang asawa sa sunod-sunod na pulong sa kumpanya, siya ang tahimik na naghahanda ng tsaang pampakalma sa gabi. Doon niya unti-unting nakita ang mas malalim na problema ni Severine. Hindi lamang ito basta pagod, laging mabigat ang dibdib nito. Madalas sumasakit ang batok nito. Minsan ay bigla na lamang napapahawak sa sentido habang nasa study room.
May mga gabing hindi ito nakakatulog dahil sa dami ng papeles sa negosyo. At sa halos bawat pulong, naroon si Aldrich. Laging may dalang bagong proposal, bagong restructuring, bagong pangakong makakabuti raw sa kumpanya. Isang gabi, nadatnan ni Lirien si Severin sa library na nakaupo sa dilim. Tanging desk lamp lang ang ilaw. "Hindi ka pa rin natutulog?" tanong niya habang inilalapag ang tray ng tsaa. Huminga ng malalim si Severin. May mali sa ilang financial reports. Lumapit siya. "Ano pong ibig sabihin?" "Ilang beses ko nang pinapabalikan kay Aldrich ang projections, parang may hindi nagtutugma. Pero kapag tinatanong ko siya, laging sinasabing stress lang daw ito." "Paano kung hindi stress?" mahinang tanong ni Lirien. Tumingin si Severin sa kanya. Iyan din ang tanong ko. Mula noon ay mas naging mabpadmatyag si Lirien. Napapansin niyang may mga papeles na dinadala kay Severin kapag gabi na at pagod na pagod ito. Minsan ay narinig niyang pilit itong kinukumbinsi ni Giselle na pirmahan ang ilang trust adjustments at internal authorizations. "Hindi mo naman kailangang basahin lahat," sabi ni Giselle minsang nadaanan niya sa hallway. Ngunit bago pa makalapit si Lirien, narinig niyang sumagot si Severin. "Mas lalo kong babasahin kung family matter." Mabuti na lamang at hindi pa siya nawawalan noon ng lakas ng loob. Ngunit habang lumalala ang tensyon sa negosyo, lumalala rin ang kalusugan ni Severin. Minsan ay nakita ni Lirien ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang tasa. May araw na nawawala sa focus habang kinakausap siya. At kahit ayaw aminin ng asawa, alam niyang hindi na simpleng pagod lamang ang lahat. "Severin," sabi niya isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa veranda, "magpa-full check-up na. Hindi na ito basta pananakit ng ulo." "Kapag huminto ako ngayon, mas maraming manggugulo," sabi nito. "Kapag bumigay ka, mas malaking gulo yon." Napatingin si Severin sa kanya at bahagyang ngumiti, pagod na pagod. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawang manatiling matatag sa gitna ng anggulong ito." "Dahil may dahilan ako," sabi ni Lirien. "Ikaw." Hindi pa man humuhupa ang pag-aalala niya, dumating ang araw na tuluyan ng bumulusok ang lahat. Isang tanghali, nagkaroon ng mainit na pulong sa loob ng study room ni Severin. Naroon sina Doña Celestina, Giselle, Aldrich at ilang board advisors ng pamilya. Nasa kusina noon si Lirien nang marinig niya ang mas mataas kaysa karaniwang boses ng asawa mula sa ikalawang palapag. Hindi siya sanay na sumigaw si Severin, kaya agad siyang kinabahan. "Hindi ko pipirmahan ito," malakas na sigaw ni Severin. Kasunod noon ay ang malamig mulit matalim na boses ni Doña Celestina. "Kung hindi mo kayang pangunahan ang kumpanyang ito, maraming pwedeng pumalit." "Ako pa ang walang kaya," sabi ni Severin. Hingal na. "Kayo ang nagbibigay ng access sa mga taong unti-unting sumisira dito." Nataranta si Lirien at mabilis na umakyat. Kasabay niyang tumakbo si Tibo mula sa garahe at si Nurse si Rabel mula sa guest wing. Pagdating niya sa tapat ng study room, bumungad sa kanya ang esenang hindi niya malilimutan. Namumutla si Severin, hawak ang dibdib at sentido. Nanginginig ang kaliwang kamay nito. Pilit pa ring nakatayo, ngunit halatang bumibigay na ang katawan. "Severin!" sigaw ni Lirien habang tumatakbo palapit. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, bumagsak ang katawan ng asawa niya sa gilid ng mesa. Nagkagulo ang lahat. "Tumawag kayo ng ambulansya," sigaw ni si Rabel. "Anong nangyayari sa anak ko?" Nanginginig ang boses ni Doña Celestina. Pero si Lirien, halip na taranta ng lubos, ay agad lumuhod sa tabi ni Severin. Bilang therapist na may sapat na kaalaman sa emergency response, mabilis niyang sinuri ang paghinga nito, ang posisyon ng katawan at ang reaksyon ng mga mata. "Si Rabel, kailangan natin siyang ihiga ng maayos. Tibo, dalhin mo ang medical file niya, bilis," utos niya. Napahinto sandali ang mga tao sa study room. Sa ilang saglit, si Lirien na mismo ang naging pinakakalmado sa gitna ng gulo. Ngunit habang nasa daan sila patungong ospital, doon pa lamang nagsimulang mag-ipon ang unos na dudurugin sa kanyang buhay.
At sa oras na makabalik siya sa mansyon mula sa ospital para kunin ang mga gamit ni Severine, hindi na lamang siya haharap sa takot bilang asawa, haharap na siya sa puit ng isang biyenan na handang sunugin ang lahat ng alala niya para tuluyan siyang burahin sa pamilyang Montesa. Bago tayo tuluyang sumabak sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto kong munang anyayahan ka muli. Mag-iwan ka ng komento kung saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lalo nating nakikilala ang mga karakter at mas tumitindi ang kanilang pinagdaraanan, mas dama natin na parang totoo silang mga taong nakakasabay nating huminga, umiyak at lumaban. Kaya heto na, simulan na natin ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Nang marating ng ambulansya ang ospital, halos hindi pa humuhupa ang paninginig ng mga kamay ni Lirien. Mulit pinilit niyang manatiling matatag. Habang nakahiga si Severine sa emergency room at nagkakagulo ang mga doktor at nurse sa paligid, doon niya muling nakita kung gaano kabilis magbago ang buhay ng tao. Ilang minuto lang ang nakaraan, magkasama pa silang nag-uusap tungkol sa mga papeles at sa trabaho. Ngayon, nakasalalay na sa manipis na pagitan ng pagkakataon at habag ng Diyos ang buhay ng kanyang asawa. Naroon si Nurse Sirabel Dizon, mabilis man nakikipag-coordinate sa mga doktor. Naroon din si Tibo Laksamana, hingi-hingal pa at halatang nagulat sa pangyayari. Ngunit ang mas naikabigat ng dibdib ni Lirien ay ang nakita niyang anyo ni Doña Celestina sa gilid ng koridor. Hindi umiiyak, hindi nalulubmok, kundi matigas ang tingin sa kanya na parabang siya na naman ang ugat ng lahat. Paglabas ng doktor makalipas ang ilang sandali, agad silang tumayo. Na-stabilize na po namin ang pasyente. Sabi ni Dr. Calix Naredo, ang neurologist na tumingin kay Severine. Pero stroke ito, kailangan naming bantayang mabuti ang susunod na 24 na oras. Napapikit si Lirien habang tahimik na nagpapasalamat. Ngulit bago pa man siya makapagsalita, si Doña Celestina na ang lumapit. Doc, pwede ko ba siyang makita? Tanong ng matanda. Isang tao lang muna, sagot ng doktor. Ako ang ina. Mabilis na sumingit si Lirien, hindi upang agawin ang karapatan ng isang ina, kung hindi dahil alam niyang kakailanganin ni Severine ang pinakaalamang maintenance nito, mga huling kinain, at lahat ng detalye tungkol sa lagay nito. Doc, alam ko po ang mga gamot niya at ang huling naramdaman niya bago bumagsak. Hindi pa siya tapos magsalita nang putulin siya ni Doña Celestina. Tahimik ka lang, hindi ito oras para makisiksik ka. Hindi na sumagot si Lirien, ngulit nakita iyon ng doktor. Ma'am, mahina hulit matatag na sabi ni Dr. Calix kay Doña Celestina. Kailangan ko rin pong makausap ang asawa ng pasyente. Mahalaga ang impormasyon niya. Saglit na napahigpit ang panga ng matanda, ngulit wala itong nagawa. Makalipas ang mahigit 1 oras ng pagtatanong, forms at paunang paliwanag ng mga doktor, kinailangang may bumalik sa mansion para kunin ang ilan sa mga personal na gamit ni Severine, mga medical records at ilang dokumentong posibleng kailangan sa ospital. Si Sirabel ay kailangang manatili, si Tibo na may inutusang maghatid kay Lirien pabalik sa mansion. Sa buong biyahe walang imikan. Ang ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay dumulo sa bintana ng sasakyan at ang bawat liwanag na dumaraan ay parang paulit-ulit na sumasaksak sa isip ni Lirien. Humiina si Severine, nakaagapay ang mga doktor, may pag-asa. Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, alam niyang may ibang unos pang naghihintay. Pagdating nila sa mansion, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang lawak ng bakuran na dati mukhang marangya sa gabi ay tila naging malamig at banyaga. Mabilis na bumaba si Lirien mula sa sasakyan. Ma'am, maingat na tawag ni Tibo. Sasamahan ko po kayo sa loob. Umiling siya. Hindi na Tibo, kukunin ko lang ang kailangan ni Severine. Babalik din tayo agad. Ngulit bago pa man siya makapasok sa mismong main door, bumungad na agad ang boses ni Doña Celestina mula sa loob ng sala. Hindi niya alam kung nauna itong nakauwi o may ibang sasakyan, ngunit naroon na ang matanda, kasama sina Yasel at Aldrich. Mabuti at bumalik ka, malamig nitong sabi. Para matapos na natin ito. Napatigil si Lirien. Babalik lang po sana ako para kunin ang mga gamit ni Severine. Mga gamit ni Severine. Ulit ni Yasel, may manunuyang ngiti.
Talagang ang bilis mong umasta na parang ikaw ang may kontrol sa lahat. Hindi niya pinansin iyon. Nasaan po ang medical envelope niya at yung extra glasses sa kwarto? Tama na, putol ni Doña Celestina. Hindi ka na aakyat sa kwartong iyon. Doon unang kumabog ng mabigat ang dibdib ni Lirien. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang sumunod na sandali ay tila lumakad ng mabagal. Humakbang palapit ang matanda, titig na titig sa kanya. At sa bawat salitang binibitawan nito ay parang sinasadyang hiwain ng kanyang pagkatao. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Doña Celestina, mula ngayon, wala ka ng lugar sa bahay na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Lirien. Nasa ospital po ang asawa ko. Pigil na pigil niyang sagot. Ito po ba talaga ang uunain ninyo ngayon? Dahil nasa ospital ang anak ko, mas kailangan kong linisin ang buhay niya. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, puro gulo na ang sumunod. Lalong lumala ang tensyon niya. Lalong naging pasaway sa pamilya. Lalong naging padalos-dalos. Hindi makapaniwala si Lirien. Hindi po ako ang dahilan kung bakit siya bumagsak. Alam niyo pong may problema sa kumpanya. Alam niyo pong, tumigil ka. Sigaw ng matanda. Sa gilid, tahimik lamang si Aldrich, ngunit halatang nanunood ng may lihim na kasiyahan. Si Yesel na may tila gustong lumapit, ngunit pinipigilan ng sarili. Marahil dahil gusto niyang si Doña Celestina ang gumawa ng pinakamaruming bahagi ng isena. Mula sa kusina at koridor ay nagsimulang sumilip ang ilang tao sa bahay. Si Maring Vela, ang hardinerong Sebastian Olarte na katatapos lang maglinis sa likod at isang batang utility helper na si Nemesio Barreto na halatang hindi alam kung aalis ba o mananatili. Donya, maingat na sabi ni Tibo sa pinto. Baka bukas na lang po pag-usapan. Wala akong tinatanong sayo. Matanyong nabalik ng matanda. Muling humarap si Doña Celestina kay Lirien. Akala mo hindi ko alam ang mga babaeng gaya mo? Malamig nitong sabi. Magpapakita ng kababaang loob, magpapakasimple, magpapanggap na walang pakialam sa pera. Pero sa dulo, ang pakay ay siguraduhing may mapapala kapag bumagsak ang lalaking pinakasalan. Ang bawat salitang iyon ay tila sampal, ngunit hindi sumigaw si Lirien, hindi siya nagwala. Ang taning gumalaw sa kanyang mukha ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata para huwag agad bumuhos ang luha. Kung iyon po ang tingin ninyo sa akin, wala na po akong magagawa, pero hindi ninyo pwedeng burahin ang katotohanang mahal ko ang anak ninyo. Ngulit sa gabing iyon, hindi katotohanan ang may kapangyarihan sa mansyon. Galit, yabang, at takot ang namamayani. Maraming beses kitang tiniis, pero hindi na ngayon. Bigla nitong inutusan sina Maring Vela at Nemesio Barreto. Dalhin ninyo rito ang mga gamit niya. Nabigla ang dalawa. Donya, mahina lamang nasabi ni Maring. Ngayon na. At parang mga taong takot mawalan ng hanap buhay, napilitan silang sumunod. Ilang minuto lang, unti-unting inilabas sa sala at bakuran ang mga personal na gamit ni Lirien. Mga damit, ilang libro, isang lumang kahon ng mga litrato, kanyang licensure certificates, ilang simpleng gamit sa therapy, at isang lumang diary na taming alaala niya sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Lirien. Hawag po, sabi niya habang lumalapit. Nandyan ang mga damit ko, nandyan ang mga alaala ko. Pero tila wala nang naririnig ang matanda. Bastien, sigaw ni Doña Celestina sa hardin. Dalhin mo ang metal drum. Hindi agad gumalaw si Bastien, halatang kinakabahan ito. Donya, baka naman po. Gawin mo. Sa bigat ng utos, napakagatlabi si Bastien at dinala ang malaking drum sa gitna ng bakuran. Halos mabinghi si Lirien sa lakas ng tibok ng puso niya nang makita niyang isa-isang itinatapon sa loob ng drum ang mga gamit niya. Donya, pakiusap po, nanginginig na sabi ni Lirien. Huwag niyo pong sunugin, kukunin ko na lang lahat at aalis ako. Aalis ka talaga, sagot ni Doña Celestina. Pero hindi ka aalis na may daladalang alaala ng pamilyang ito. Hindi ko hiningi ang apelyido ninyo para yurakan ninyo ako ng ganito. Hindi ka man hiningi, sabi ni Yesel, humakbang palapit habang nakapulupot ang mga braso. Pero mukhang komportable ka namang gamitin ito. Doon napalingon si Lirien sa kanya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may apoy sa mga mata niya.
Hindi ako kailanman naging komportable sa pang-aalipusta ninyo. Mahinahon, ngunit matalim niyang sabi. Pinili ko lang na huwag kayong patulan para hindi masaktan si Severine. Saglit na natigilan si Isel, ngunit si Doña Celestina ang muling umangil. Sunugin ninyo! At sa harap ng mga tauhan, sa harap ng malamig na pader ng mansyon, sa harap ng gabing dapat sana'y ginugol niya sa pagdarasal para sa asawa niyang nasa ospital, nakita ni Lirien kung paanong nilamon ng apoy ang kanyang mga gamit. Isa-isang naglaho sa apoy ang mga damit na pinaghirapan niyang bilhin, ang mga papel na nagpapatunay ng mga pagsisikap niya sa buhay at ang diary ng kanyang ina na matagal niyang iniingatan. Parang may puwersang sumuntok sa sikmura niya. Ngunit sa halip na sumugod sa apoy, bigla siyang tumigil. Sa puntong iyon, may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi ang dangal, kundi ang natitirang pag-asang maiintindihan pa siya ng mga taong iyon. Tahimik siyang yumuko, kinuha ang tanging lumang bag na hindi na isama sa drum dahil hawak niya pa kanina at humarap kay Doña Celestina. "Masaya na po ba kayo?" Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang matanda. "Kung ang tingin niyo sa akin ay pabigat, aalis ako. Pero tandaan niyo ito, ang totoo ay hindi nasusunog ng apoy. At balang araw, lalabas din kung sino ang tunay na sumisira sa buhay ni Severine." "Lumayas ka na," malamig na sabi ni Doña Celestina. "At huwag ka nang babalik." Hindi na siya umimik. Tahimik siyang lumakad palabas ng mansyon habang namumuo ang usok sa likod niya. Sa bawat hakbang niya pababa sa malawak na hagdan, pakiramdam niya ay unti-unting pinupunit ang nakaraan niya bilang asawa, bilang manuglang, bilang babaeng nagtiis ng tahimik para sa pagmamahal. Sa labas ng gate, hinihintay siya ni Tibo, halos hindi makatingin ng diretso sa hiya. "Ma'am," basag ang boses nito. "Pasensya na po, wala akong nagawa." Pinilit ni Lirien ng umiti kahit nanginginig ang labi niya. "Hindi mo kasalanan, Tibo. Saan ko kita dadalhin?" Saglit siyang natahimik. Wala siyang bahay na matatawag na kanya sa lungsod, wala siyang dalang maayos na gamit, nasa ospital ang asawa niya. At ang buong gabing iyon ay parang itinapon ng tadhana sa gitna ng madilim na kalsada na wala siyang malinaw na direksyon. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang isang taong matagal niyang iniwasang abalahin. "Dalhin mo ako kay Palmera," mahina niyang sabi. Dinala siya ni Tibo sa maliit na paupahan ng dati niyang kaibigan na nurse na si Palmera Tansinko. Nang buksan ni Palmera ang pinto at makita ang kalagayan niya, gusot ang damit, maputla ang mukha, at may bahid ng abo ang mangsas, agad itong naluha. "Liri, anong nangyari sa'yo?" Hindi na napigilan ni Lirien ang sarili. Sa unang pagkakataon mulang bumagsak si Severine, doon siya tuluyang naiyak. Umupo siya sa lumang silya sa maliit na sala ni Palmera habang nanginginig ang mga balikat. "Sinunog nila!" Basag ang boses niya. "Sinunog nila ang mga gamit ko. Pinalayas nila ako. Hindi man lang ako pinapasok sa kwarto ni Severine." Mabilis siyang niyakap ni Palmera. "Tama na. Nandito ka na. Hindi ka nag-iisa." Matagal siyang umiyak ng gabing iyon. Umiyak sa asawang hindi niya alam kung kailan magigising ng maayos. Umiyak sa alaala ng kanyang ina na nilamon mang apoy. Umiyak sa lahat ng pangunguti na tiniis niya sa mansyon. Ngulit nang humupa ang iyak niya, may natira sa kanyang katahimikan, isang malamig na linaw. Hindi siya pwedeng manatiling api lamang. Habang nagtitimpla si Palmera ng mainit na tsaa sa kusina, kinuha ni Lirien ang lumang cellphone niya at matagal na tinitigan ang isang pangalan sa contacts. Isang pangalang matagal niyang iniwasan dahil ayaw niyang isipin ng kapatid niya na ginagamit ito kapag gipit siya. Ngunit, wala na itong kinalaman sa Pride. May kinalaman na ito sa katotohanan, sa kaligtasan ni Severine at sa laban na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Pinindot niya ang pangalan. Ilang ring pa lang, agad nang may sumagot sa kabilang linya. "Liri?" Narinig pa lang niya ang boses ng kanyang kuya, si Aurelio Valmora, ay muling nanginig ang luha niya. "Kuya," mahina niyang sabi. Saglit lang ang katahimikan sa kabilang linya, ngunit sapat iyon para maramdaman ni Aurelio na hindi simpleng tawag ito. "Nasaan ka?" Agad nitong tanong, kalmado ngunit mabigat ang tono. "Nasa bahay ko ni Palmera." "Anong nangyari?" Hininga ng malalim si Lirien. Sa pagkakataong iyon, alam niyang wala nang saysay ang pagtakip sa sugat.
Nasa ospital si Severin, na-stroke siya. Tapos pagbalik ko sa mansyon, pinalayas nila ako ni Doña Celestina, sinunog nila ang mga gamit ko. Sa kabilang linya, bumigat ang katahimikan. Hindi sumigaw si Aurelio, hindi siya nagtanong ng paulit-ulit, ngunit nang sinabihan siya, ramdam ni Lirien ang lamig ng isang taong handa ng bumalaw. Makinig ka sa akin, Liri. Hindi kita pababayaan sa pagkakataong ito. At sa unang pagkakataon mula nang nasunog ang mga gamit niya sa bakuran ng mansyon, may munting apoy na muling sumindi sa puso ni Lirien, hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pagbangon. Bago tayo dumako sa napakahalagang bahaging ito ng ating istorya, gusto ko munang makisuyo sa'yo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Habang papalapit tayo sa pagbabaliktad ng sitwasyon, mas raramdaman natin ang bigat ng bawat pasya, bawat luha, at bawat katotohanang tatagal nang gustong lumantad. Kaya heto na, simulan na natin ang ika-4 na bahagi ng ating kwento. Halos hindi nakatulog si Lirien noong gabing tumawag kay Aurelio Valmora. Kahit inalagaan siya ni Palmera Tansinko, pinainom ng mainit na tsaa at pinilit na ipahinga ang katawan, hindi mataanim ang kanyang isipan. Tuwing ipinipikit niya ang mga mata, bumabalik ang imahe ng nagliliyabang na drum sa bakuran ng Monteza Mansion. Naaalala niya ang amoy ng usok, ang pagtititig ni Isel at Aldrich at ang malamig na boses ni Doña Celestina habang pinalalayas siya sa bahay na minsan niyang pinaniniwalaang magiging tahanan niya bilang asawa ni Severin. Ngunit, kasabay ng sakit ay ang unti-unting pagbuo ng paninindigan. Pagsikat ng araw, maaga nang dumating si Aurelio sa maliit na apartment ni Palmera. Hindi ito dumating na may maingay na convoy o yabang sa katawan. Naka-dark gray suit lamang ito, may bitbit na leather portfolio at may matang kalmado ngunit mabigat. Nang pagbuksan siya ni Palmera ng pinto, agad nitong nakita si Lirien na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik, maputla, ngunit mas maayos na kaysa kagabi. Lumapit si Aurelio at ilang sandaling tinitigan ang kanyang kapatid. Hindi ito agad sinablong, para bang pinipili nito ang mga salitang hindi makakadagdag sa bigat ng dibdib ng babae. Anong kalagayan mo? Mahinang tanong. Bahagyang ngumiti si Lirien pero mababakas ang pagod. Hindi maayos pero nakakatayo pa. Napahinga si Aurelio. Sapat na muna yan sa ngayon. Umupo siya sa tapat niya at inilapag ang folder sa maliit na ngaysa. Tapos ay inilabas ang ilang papel, notepad at recorder. Makinig ka sa akin, Liri. Hindi tayo gagalaw ng padalos-dalos. Kung gagawa tayo ng hakbang, sisiguraduhin nating malinis, legal at sapat ang ebidensya, hindi lang para maipagtanggol ka, kundi para maprotektahan din si Severin. Doon tuluyang naunawaan ni Lirien na hindi lamang siyang inaalo ng kuya niya. Nagsisimula na itong lumaban para sa kanya. Kasama di Aurelio ng araw na iyon ang kanyang assistant na si Mirel Zafra, isang matalim mag-isip ngunit mahinahon magsalita na babae, at ang private investigator na si Jovian Quirante na kilala raw sa pagiging tahimik at maingat. Maya-maya pa ay dumating din ng senior paralegal ni Aurelio na si Odessa Fuentebella, may daladalang mga legal forms at templates para sa possible emergency filings. Habang nagsasalita silang apat, tahimik lang na nakikinig si Lirien. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa stroke ni Severin, sa mainit na usapan sa study room, sa pagbalik niya sa mansion hanggang sa pagsunog sa kanyang mga gamit. May nakakita? Tanong ni Aurelio. Opo, sagot ni Lirien. Nandun si Tibo, nandun si Maring Vela, nandun din si Bastien at yung utility helper. Si Nurse Cyrabel naman ay wala. Nasa ospital siya noon. May kamera sa bakuran? Singit ni Jovian. Napaisip siya. Meron, sa gilid ng garage at isa sa may veranda. Hindi ko lang alam kung gumagana. Tumanggo si Aurelio, saka tumingin kay Mirel. Unahin ninyo ang CCTV coverage ng gabing iyon at hanapin ninyo kung sino ang may access sa recordings. Ako na ang bahala, maikling sagot ni Mirel habang nagsusulat. Pagkatapos ay muling humarap si Aurelio kay Lirien. May isa pa akong gustong malaman. Bago bumagsak si Severin, ano ang pinagtatalunan nila? Papeles, sagot niya agad. May financial documents na ayaw niyang pirmahan.
Ilang beses na niyang sinabing may mali sa projections na ibinibigay ni Aldrich. At si Giselle, palagi siyang sumisingit para sabihing family matter lang daw. Tumigas ang tingin ni Aurelio. Ibig sabihin may dahilan para ilayo kanila habang mahina si Severin. Hindi agad sumagot si Lirien, ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimulang gumuho ang lahat, may malinaw na piraso ng larawan na nabubuo sa isip niya. Hindi lamang simpleng pag-ayaw sa kanya bilang manugang ang lahat, parang may mas malalim na balak. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Aurelio nang hindi agad nagpapakilala sa panig ng Monteza. Hindi ito dumiretso sa mansion para makipagsigawan. Sa halip, tahimik nitong pinaandar ang investigasyon. Si Jovian Kirante ang nag-asikaso sa background ng ilang galaw ni na Aldrich at Giselle. Si Mirel naman ang humanap ng legal route para makakuha ng access sa ilang corporate records na may kinalaman kay Severin bilang pangunahing signatory. Si Odessa naman ay naghanda ng mga affidavit templates kung sakaling may mga saksi na handang magsalita. Samantala, si Lirien naman ay hindi lamang naupo at naghintay. Sa tulong ni Palmera, nakabalik siya pansamantala sa propesyon. Isang bagong negosyante na si Emer Valion na dati niyang naging pasyente sa rehab center ang nag-olok sa kanya ng part-time consultancy sa isang bagong rehabilitation facility sa Pasig. Hindi man iyon kasing enggrande ng Monteza World, doon niya muling naramdaman na may halaga siya ng hiwalay sa apelyido ng asawa niya. Miss Valmora, sabi ni Emer isang hapon habang iniikot siya sa pasilidad, narinig ko ang ilang nangyari sa'yo, pero wala akong pakialam sa usaping sosyal. Ang alam ko lang ay mahusay ka sa trabaho at kailaman ka rito. Bahagyang napangiti si Lirien. Ilang araw pa lamang siyang nakakalayo sa mansion, ngunit sa unang pagkakataon ay may humawak sa kanya bilang propesyonal, hindi bilang kahina-hinalang manugang. Salamat po. Maikli niyang tugon. Hindi kita binapakitaan ng awa, diretso nitong sabi. Pinapakita ko lang sa'yo na hindi doon nagtatapos ang buhay ng isang tao kapag may nagtaboy sa kanya. Malaki ang naitulong niyon sa loob ni Lirien. Hindi man agad nawala ang sakit, nagsimula siyang magkaroon ng sariling sandigan muli. Habang siya'y unti-unting bumabangon, may mga bitak namang nagsimulang lumitaw sa loob ng mansion. Isang hapon, lihim na nakipagkita si Tibo Laksamana kay Jovian Kirante sa isang maliit na karinderya sa gilid ng highway. Halatang balisa ito at ilang beses pang lumingon-lingon bago nagsalita. "Sir, ayokong madamay," mahinang sabi. "Pero mali na po talaga ang nangyayari sa loob." "Anong alam mo?" kalmadong tanong ni Jovian. "Narinig ko po mismo si Ma'am Giselle at si Sir Aldrich ilang araw bago na-stroke si Sir Severin. Pinag-uusapan nila na kailagang maitulak ang pirmahan habang mahina raw ang resistensya ni Sir. Hindi ko po alam ang eksaktong laman ng documents pero halata pong may agenda sila." "May iba ka bang nakita?" Nag-atubili si Tibo bago sumagot. "May recordings po ang camera sa may veranda. Hindi ko po alam kung nabura na. Pero si maintenance head at si Aldrich lang ang may access. At isa pa, yung gabing sinunog ang gamit ni Ma'am Lirien, narinig kong sinabi ni Ma'am Giselle kay Donya na mas mabuting mapaalis siya bago pa raw magising si Sir Severin." Napahigpit ng hawak ni Jovian ang ballpen. "Isa na iyong mahalagang piraso." Hindi nagtagal, si Nurse Cyrabel Dizonman ay nagsimulang maipit sa konsyensya. Isang gabi sa ospital, habang siya at si Lirien ay nagkita sa koridor habang nagtapos na ang visiting hours, hindi na nito kinaya ang pananahimik. "Ma'am," mahinang tawag. "Lirien?" Huminga ng malalim ang nurse. "Pasensya na po, dapat noon pa ako nagsalita." "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit ito ng bahagya. "Noong una, akala ko po normal family tension lang. Pero ilang beses na akong nakikita si Sir Aldrich na nagdadala ng mga papel kay Sir Severin kahit disoriented na siya sa pagod. At nung nagkaroon siya ng brief response kahapon, alam niyo po kung ano ang unang sinabi?" Parang tumigil ang mundo ni Lirien. "Ano?" Nagtanong siya kung nasaan kayo. Namasa ang mga mata niya. Paulit-ulit niyang sinabi, "Asan si Liri? Huwag niyong papasukin si Aldrich hanggat wala siya." Napakapit si Lirien sa gilid ng pader.
Sa gitna ng lahat ng paninira, nandun pa rin ang tiwala ni Severin sa kanya. Nang gabing iyon, agad na ipinaalam ni Lirien ang lahat kay Aurelio, hindi na sila naghintay. Makalipas ang ilang araw, handa na ang mga pangunahing dokumento, affidavits mula kina Tibo at Cyrabel, request for preservation of CCTV footage, emergency notice of spousal access rights, at preliminary filings kailang ng malicious destruction of personal property at coercive conduct habang naka-incapacitated ang legal spouse. Araw na, sabi ni Aurelio habang inaayos ang cuff ng kanyang coat. Sasama ako, madiing sagot ni Lirien. Tinignan siya. Sigurado ka? Oo, sabi niya. Kung hahayaan kong ikaw lang ang humarap, para na rin akong umatras. Hindi na ako babalik doon ng takot na babae. At kaya ganang gabing iyon, muling bumukas ang gate ng Monteza Mansion sa harap ng isang kotse na hindi na para magsumamo, kundi para maningil ng katotohanan. Kasama ni Aurelio sina Mirel, Odessa at 2 court officers na may daladalang papeles. Nasa tabi niya si Lirien, mausay ang bihis, walang bahid ng abo, ngunit dala pa rin sa mga mata ang sakit ng nakaraang gabi. Hindi siya pumunta roon para gumanti sa maruming paraan. Pumunta siya roon para tapusin ang pagyurak sa kanya. Pagpasok pa lamang nila sa main hall, nanigas na ang ilang staff. Si Maring Vela ay napaatras, si Bastien ay napatigil sa pagdidilig sa paso sa tabi ng pinto. At mula sa hagdan ay bumaba si Giselle kasunod si Aldrich. Anong ibig sabihin nito? Mataas na tanong ni Isel. Ngunit hindi ito pinansin ni Aurelio. Diretso itong humarap sa sala, kung saan naroon si Doña Celestina na waring hindi inaasahan ang ganitong pagdating. Magalang ngunit mabigat ang unang salita ni Aurelio. Magandang gabi, Doña Celestina Monteza. Ako si Aurelio Valmora, legal counsel at kapatid ni Lirien. Sa unang beses, tila may manipis na bitak na lumitaw sa mukha ng matanda. Kapatid? Ulit nito, bahagyang naningit ang mga mata. Hindi lang po basta kapatid, dagdag ni Mirel habang inilalakag ang mga papeles sa center table. Milyonaryong abogado at senior partner ng Valmora and Zafra Legal Chambers. Napalingon sina Isel at Aldrich sa isa't isa, halatang hindi nila iyon inaasahan. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon para sa kanila. Dahil pagkalapag ng unang set ng dokumento, tahimik ngunit malinaw na sinabi ni Aurelio ang linyang nagpaiba sa ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi kami naparito para makiusap. Naparito kami para simulan ang pananagutan. Bago natin simulan ang huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka muli. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakagaan sa pakiramdam na alam nating may mga taong sabay nating dinadala ang bigat at ginhawa ng bawat tagpo. At ngayon, narito na tayo sa dulo ng kwentong ito. Samahan mo akong tunghayan kung paano nabuo ang mustisya, paghilom at bagong simula sa buhay ni Lirien. Hindi kami naparito para makiusap. Naparito kami para simulan ang pananagutan. Pagkabigkas ni Aurelio Valmora ng linyang iyon sa loob ng sala ng Monteza Mansion, tila may malamig na hangin na dumaan sa buong bahay. Ang dating matatag at palaging nakapagtataas noong si Doña Celestina ay nanatiling nakaupo, ngunit kapansin-pansin ang bahagyang panginginig ng daliri nito habang hawak ang kanyang panyo. Sa gilid naman, si Isel Corvain ay unti-unting nawalan ng kumpiyansa sa mukha, samantalang si Aldrich Ponce ay pilit kinananatili ang anyong kalmado kahit halatang naghahanap na ng lusot ang isipan nito. Tahimik na tumayo si Lirien sa tabi ng kuya niya. Hindi na siya ang babaeng pinalayas na nanginginig at may abo sa damit. Maayos ang ayos niya, tuwid ang tindig, at kahit may bakas pa ng pagod at sugat sa puso, malinaw sa kanyang mga mata na hindi na siya babalik sa pagiging tahimik na api lamang. Isa-isang inilatag ni na Aurelio, Mirel at Odessa ang mga dokumento sa center table. Mayroon kaming affidavits mula sa mga witness, seryosong sabi ni Aurelio. May request for preservation of CCTV evidence. May testimonya mula sa mga empleyado at medical personnel. At higit sa lahat,
May sapat kaming basihan para ipatigil ang anumang unauthorized handling ng personal at corporate documents ni Severin Monteza habang siya ay nasa recovery status. Natawa si Isel, ngunit pilit at manipis lamang iyon. Napakalaki naman ang drama ninyo, as if may maniniwala sa kwento ng isang babaeng naghahabol lang ng posisyon. Dahan-dahang humarap sa kanya si Lirien. Kung posisyon ang habol ko, dapat noon pa ako lumaban sa paraan ninyo. Pero hindi ko ginawa. Nanahimik ako dahil inisip kong barating ang araw na makikita nyo rin ang totoo. Nagkamali lang ako dahil ang totoo, mas lumala lang kayo ng mas lumala. Ang kapal ng mukha mo, singit ni Donya. Ikaw pa ang may ganang magsalita rito pagkatapos mong guluhin ang anak ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na si Aurelio ang unang sumagot. Donya, kalmado ngunit matatag na sabi ni Lirien. Hindi ako bumalik dito para sumbatan kayo. Pero hindi ko na rin hahayaang yurakan nyo habang ipinagkakailan nyo ang mga bagay na alam na ninyo sa loob ninyo. Napahigpit ang panga ng matanda. Ngunit bago pa ito makapagsalita, may bagong boses na narinig sa bukana ng pinto. Ma'am, dumating na po si Dr. Calix. Lahat ay napalingon. Pumasok sa sala si Dr. Calix Naredo, kasama ang isa pang junior doctor at si Nurse Sirabel Dizon. Halatang minadali ang pagdating nila mula sa ospital. Hindi man bahagi ng pamilya ang doktor, may bigat ang presensya nito dahil taglay nito ang katotohanang hindi kayang tabunan ng kayamanan o impluensya. Ano ito? Tanong ni Doña Celestina. Halatang hindi gusto ang bagong pagpasok ng doktor sa usapan. May kailangan po akong linawin bilang attending physician ni Mr. Severin Monteza. Dahil may mga legal at personal decisions na posibleng maapektuhan ng kanyang kalagayan. Huminga ng malalim ang doktor bago nagpatuloy. Nagkaroon ng intermittent response si Mr. Severin kaninang hapon. Hindi pa siya ganap na stable para sa mahahabang usapan, pero sapat ang kanyang awareness para magpahayag ng ilang malinaw na bagay. Parang tumigil ang oras para kay Lirien. Nakapako ang tingin niya sa doktor. Ano pong sinabi niya? Mahinang tanong niya. Si Dr. Calix ay tumingin muna kay Doña Celestina, saka kay Aurelio, bago tuluyang sumalita. Paulit-ulit niyang hinanap ang asawa niyang si Lirien, at malinaw niyang sinabi na walang dapat pumirma o magpakilos ng anumang papeles sa negosyo hanggat wala ang asawa niya at ang kanyang sariling legal counsel. Nang marinig iyon, tila may malakas na hampas na dumapo sa katawan ni Aldrich. Bahagyang umurong ito, si Isel na may tuluyang nawalan ng kulay sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Putol ni Doña Celestina, ngulit hindi na kasing tibay ng dati ang tinig nito. Ang ibig kong sabihin, mariing nasagot ng doktor, si Ginoong Lirien Monteza ay hindi istorbo sa kalagayan ng pasyente. Sa kabilang tawag, siya ang hinahanap ng pasyente. At bilang asawa, may malinaw siyang karapatang malaman, makadalo, at magpasya sa mga bagay na may kaugnayan sa kapakanan ng Mr. Monteza. Naging mabigat ang katahimikan. Doon na tuluyang inilabas ni Aurelio ang isa pang hampas ng katotohanan. Ito rin ang bahagi kung saan kailangan niyong malaman, sagi niya habang inilalabas ang kopya ng ilang records, na may financial discrepancy sa ilang dokumentong ipinipresenta kay Severin nitong mga nakaraang buwan. Base sa preliminary review, may mga transaksyon at adjustments na pumapabor sa redirection ng influence sa kumpanya. Anong ibig mong pinaparatangan? Mariing na tanong ni Aldrich. Tama ang salitang ginamit mo. Pinaparatangan pa lang namin sa ngayon. Pero kapag kumpleto na ang chain of evidence, hindi na yun paratangan. Humakbang si Mirel at inilatag ang ilang printouts. May timestamps ang meeting schedules, may access log sa internal records, at may pahayag mula sa mga witness na sadyang gustong ilayo si Lirien bago pa magkapagabigkas si Mr. Monteza ng malinaw na instruksyon. Napabuntong hininga si Tibo na noon ay tahimik lamang sa isang sulok ng sala. Sa wakas ay lumapit ito. Donya, patawad po, sabi nito nanginginig ang boses. Hindi ko na kayang manahimik. Totoo po ang narinig ko. Narinig ko po sina Ma'am Isel at Sir Aldrich na sinasabing kailangang maalis si Lirien bago pa magkamalay si Sir Monteza. Kasunod noon ay si Sirabel,
At ako rin po, ng nurse. Bilang medical staff, dapat noon pa ako nagsalita. Nang bahagyang magkamalay si Sir Severin, si Ma'am Lirien po ang una niyang hinanap at sinabi niyang, "Huwag ninyong papasukin si Sir Aldrich hanggat wala siya." "Mga traidor kayo!" Biglang sigaw ni Giselle. "Mga simpleng tauhan lang kayo dito." Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumigay ang timpla ng sitwasyon. Ang tono ni Giselle, ang pagkataranta ni Aldrich at ang pagsasalita ng mga taong dati nilang minamaliit, lahat ng iyon ay unti-unting humugot sa ilalim ng kanilang mga paa. "Enough!" sigaw ni Aurelio. Hindi iyon pasigaw na padalos-dalos. Iyon ay boses ng taong sanay magpatigil ng silid. Sa puntong ito, may dalawa kayong pagpipilian. Makipagtulungan kayo sa maayos na proseso o ipapaubaya namin ang lahat sa formal na kaso. Fraud, coercive influence, malicious destruction of property, at emotional abuse under aggravating conditions habang incapacitated ang principal party. Napaupo si Doña Celestina. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang reyna ng mansyon, kundi isang matandang babaeng unti-unting hinahabol ng mga maling desisyong pinili niyang paniwalaan. Nilingon nito si Giselle. "Sabihin mo sa akin ang totoo." "Ma'am, don't do this," agad na sagot ni Giselle. "Sabihin mo sa akin," sigaw ng matanda, nanginginig na yon ng boses. Tahimik si Giselle. Ngunit ang katahimikang iyon ang naging pinakamalakas na sagot. Napatingin si Doña Celestina kay Aldrich. "Ikaw ba ang may gawa nito?" "Ako ang nag-ayos ng mga papeles para sa kapakanan ng kumpanya. Lahat ng ginawa ko ay para hindi tuluyang bumagsak ang..." "Sinungaling!" putol ni Lirien. Napatingin ang lahat sa kanya. "Minsan akong nanahinek dahil ayokong masaktan si Severin. Pero ngayon, kung mananahimik pa rin ako na ang tutulong sa pagsira sa kanya. Hindi siya kayo kalaban, pero ginamit ninyo ang kahinaan niya para sa sarili ninyong interes. At ginamit ninyo ako bilang pinakaunang dapat wasakin dahil alam ninyong ako ang unang haharang." Pagkarinig niyon, biglang lumuhod si Giselle. Hindi dahil nagsisi na siya agad, kundi dahil gumuho ang pagmamalaki niyang akala niyang makakaligtas sa kanya. Umiyak siya, hawak niyang layalan ng bestida ni Doña Celestina. "Tita, pakiusap. Ayokong makulong." Nanlaki ang mga mata ng mga kasambahay. Si Aldrich man ay tuluyang nawalan ng mapagsandalian at napaluhod rin sa kabilang panig. Pawis na pawis at halos mabasag ang tinig. "Attorney Valmora, pwede nating ayusin ito. Pakiusap." Ang gabing minsang naging gabing ng kahihiyan ni Lirien ay siya ngayong naging gabing ng pagluluhod ng mga taong umapi sa kanya. Ngunit ang mas mabigat sa lahat ay ang sumunod. Dahan-dahang tumayo si Doña Celestina at humarap kay Lirien. Tila 10 taon nang idinagdag sa mukha nito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mataling na mga mata nito noon ay ngayoy puno ng pagkadurog ng isang inang napagtantong maling tao ang pinagkatiwalaan at maling babae ang itinaboy. "Lirien," mahinang sabi nito. Hindi sumagot si Lirien. "Ako," nanginginig na wika ng matanda, "ako ang nagkamali." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Doña Celestina. "Akala ko pinoprotektahan ko ang anak ko. Akala ko ikaw ang panganib sa buhay niya. Pero ang totoo, ang yabang ko ang nagbulag sa akin. Ako mismo ang nagpalapit sa mga taong sumisira sa kanya." Tahimik na nakinig si Lirien. Hindi niya inaasahan ang esenang iyon. Hindi rin niya pinangarap na makita ang biyanang minsang sumunog sa kanyang mga alaala na umiiya sa harap niya. Ngunit kahit may awa, hindi ibig sabihin nun ay automatic nang mawawala ang sugat. "Ayaw kong maranasan ninyo ang naranasan ko, pero hindi rin pwedeng matapos ito sa simpleng paghihingi ng tawad lang." Tumagdong si Aurelio. "Tama ang kapatid ko, magkakaroon ng proseso. Ang tawad ay hindi kapalit ng pananagutan." Tumagdong rin si Doña Celestina, halos hindi makatingin ng diretsyo. "Susunod ako." Sa gabing iyon, hindi na bumalik sa pagiging dating hari at reyna ng mansyon sina Giselle at Aldrich.
Sa harap ng mga abogado, staff at mga taong matagal nilang minamaliit, nagsimula ang kanilang pagbagsak. Ngunit si Lirien, kabila ng pagkakataong maghibanting ng marumi, ay pinili ang mas mataas na daan. Hindi ako bumalik rito para agawin ang bahay na ito, sabi niya habang nililibot ng tingin ang sala na minsang naging saksi sa pang-aapi sa kanya. Hindi ako bumalik para pagbayaran kayo sa parehong paraan ng ginawa ninyo sa akin. Bumalik ako para maproteksyonan ang asawa ko, maituwid ang totoo, at wakasan ng kabulukan sa loob ng pamilyang ito.